Sila ang perpektong magkasintahan at magkapareha sa buhay at trabaho, ayon sa lahat ng nakakakilala sa kanila. Si Amber at James Martin ay malapit sa isa't isa, nagmamahalan at sabay na bumubuo ng kanilang kinabukasan. Ngunit nitong unang bahagi ng buwan, ang perpektong imaheng iyon ay nabasag dahil sa karahasan sa kanilang apartment sa Iowa. Ayon sa mga autoridad, si James Martin ay gumawa ng plano, kumuha ng kutsilyo sa kusina at sinaksak hanggang sa mapatay ang kanyang asawa. Ngayon, ang mga nakakakilala sa kanila ay nagtataka kung bakit nauwi sa ganito ang dating perpektong pagsasama. Nasa kaso tayo mula sa Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Sa labas, parang perpektong kasal at pagsasama ito. Dalawang dedikadong siyentipikong medikal na magkasamang nagtatrabaho sa isang laboratorio, sabay na bumubuo ng buhay sa kanilang tahanan. Kung sumusubaybay ka sa totoong krimen, alam mong madalas mapanlin lang ang nakikita natin mula sa labas. Sa kwentong ito, pinag-uusapan natin ang mag-asawang gano'n na ngayon. Para sa kanilang mga katrabaho, ang mag-asawang Martin ay larawan ng isang malapit at mapagmahal na mag-asawa. Siya ay masigla at mabait, siya naman ay tahimik at mahiyain, pero pareho silang matalino at may magagandang trabaho. Pero maagang maaga nung nakaraang Biyernes, sa isang apartment sa Iowa, nabasag ang imaheng iyon dahil sa karahasan. Dapat nating sabihin ang realidad ay nabasag dahil sa karahasan. Ayon sa mga autoridad, sa likod ng tila ordinaryong anyo na yon, si James Fuller Martin, na 7 taong gulang, ay matagal nang nagbabalak ng isang lihim na plano. Plano raw ito na nauwi sa pagkuha niya ng kutsilyo at paulit-ulit na pagsaksak hanggang mapatay ang kanyang asawang si Amber na 1 taong gulang. Nakakakilabot ang kasong ito kaya naghahanap ng sagot ang mga kaibigan at dating katrabaho. Dahil ang malaking tanong ay, paano nauuwi sa isang di umano'y marahas at planadong krimen ang isang relasyon na sa paningin ng lahat ay matatag at maayos? Ito ang huling post ni Amber Martin sa kanyang Facebook page. Isang pagbati ng maligayang bagong taon. Ito'y mula sa gabi bago magsimula ang ika-26, makikita mo si James na bumabati ng maligayang bagong taon sa lahat. Sa unang tingin, parang magkasintahan silang gustong laging magkasama. Marami pa ring tanong kung ano ang naging mali. Engine 1 JCAF1-4, rumesponde sa fire alarm. Nagka-cross ang street at Brown Street. Johnson County Ambulance JCAF-4 tumugon sa penetrating trauma. Nagka-cross ang Jones Boulevard at Blue Sage Drive. Ako'y 26 taong gulang. Sige, ituloy. Lumapit ka na, kumpirmado ng staff. Meron kaming mga tawag sa oras na ito. 6 na tanggap. Yun ang tawag na inilabas ng mga unang tumugon sa dispatch sa Broadcastify para sa penetrating trauma. Dinala nito ang mga unang tumugon sa bahay ng mag-asawa bandang alas 6:30 ng umaga noong Biyernes, Enero 15. At ayon sa reklamo kriminal, kung ano ang natagpuan nila sa loob. Si Amber Martin, isang promising na siyentipiko, ay asawa natin. Dahil sa maraming saksak, idineklarang patay siya sa pinangyarihan. Nandoon ang asawa niyang si James at inaresto ng mga pulis. Ayon sa reklamo, ang sinabi niya sa mga pulis noon ay magiging mahalagang bahagi ng kaso laban sa kanya. Si James ay kasalukuyang nakakulong sa Johnson County, Iowa. Siya ay kinasuhan ng first-degree murder. At inilalahad ng criminal complaint ang matinding paratang na ito ay hindi isang krimen ng bugso ng damdamin o isang bagay na basta na lang nangyari sa sandaling iyon. Ngunit naniniwala ang mga autoridad na ito ay isang sinadyang gawain na pinlano ilang oras bago magbukang liwayway. Ngayon, nabanggit ko kanina kung ano umano ang sinabi ni James Martin sa mga pulis sa pinangyarihan. Ito ay mahalagang bahagi ng kaso ng prosekusyon. Ibinunyag ng criminal complaint kung ano umano ang sinabi ni Martin sa mga pulis. Yan ang sentro ng kasong ito. At ito ay isang umano'y pag-amin. Ayon sa reklamo, sinabi na ang akusado ay may masamang intensyon, sinadya, pinagplanuhan at may layuning patayin ang biktima. Gusto kong ipakita ang mahalagang bahagi ng salaysay. Ganito ito sinulat.
Quote, bago patayin ng akusado ang biktima, nagplano siya na gawin ito. Kumuha ng kutsilyo ang akusado sa kusina, inabangan ng biktima at paulit-ulit siyang sinaksak. Inaresto ang akusado sa lugar ng insidente at inamin niyang sinaksak ang biktima. Ngayon, marami pang mga tanong na mas malalim kaysa sa naririnig lang natin sa kwento na ito. Sa kasong kriminal na ito, binanggit na ang ebidensya ay tugma sa obserbasyon ng saksi. Ngunit walang dagdag na detalye sa salaysay nito. Sino ang kasama sa apartment nang mangyari ito? Ano ang dahilan kaya nagawa ng asawang lalaki na patayin umano ang asawa niya? Ano ang nasa likod ng planong tumagal ng ilang oras? Gaano katagal niya itong pinlano? Ayon umano sa mga autoridad, patuloy naming hinahanapan ng sagot ang mga tanong na ito, lampas sa paratang at legal na dokumento. Ito ang kwento ng isang babaeng lubos iginagalang at minahal ng kanyang mga nakatrabaho. Dedikadong siyentipiko si Amber Nicole Martin nang siya ay namatay. Si Amber Nicole Martin ang Medical Laboratory Scientist Supervisor ng Microbiology sa University of Iowa Healthcare, isang posisyon na kakasimula lang niya noong Setyembre. Naglakbay sila ni James mula Illinois, kung saan sila nakatira para tanggapin ang malalaking trabaho sa Iowa ngayon. Ayon sa supervisor ni Amber sa People Magazine, napakagaling siyang leader na mabilis nakibagay sa team. Dagdag pa ang isang malungkot na detalye. Naalala ng kasamahan niya sa trabaho na noong nakaraang linggo lang, sinabi niya kay Amber na nakikita niyang maaaring palitan siya nito sa kanyang trabaho balang araw. Bilang sagot, humarap si Amber sa pinto at nag-hand heart sign. Bago lumipat sa Iowa, si Amber at ang asawa niyang si James. Pareho silang nagtrabaho sa Quincy Medical Group sa Illinois. Siya ang microbiology coordinator at siya naman ang hematology coordinator. Ang mga taong ito ay matatalino at may magagandang trabaho. Matagal nang kinikilala ang kabaitan at dedikasyon ni Amber. Isang 2,019 Facebook post ng Quincy Medical Group ang nagparangal kay Amber sa The Difference Award dahil sa kanyang karanasan. Ayon sa post, si Amber Martin, medical technologist, ay kamakailan tumanggap ng Quincy Medical Group Experience The Difference Award. Ang mga parangal na ito ay para sa mga namumuhay sa misyon, vision, at pagpapahalaga ng QMG at nagbibigay ng higit sa kanilang pasyente at katrabaho. Ang babaeng nominado kay Amber ay tinawag siyang isa sa pinakamabait na tao na kilala niya at ibinahagi niya na ito talaga si Amber at ganito siya makitungo at magpakita ng malasakit sa iba. Yan si Amber Martin na kilala ng mga katrabaho at kaibigan, matalino, mabait, masigla at ibinubuhos ang sarili sa trabaho at komunidad. Ang balita tungkol sa pagkamatay ni Amber Martin at ang mga paratang laban sa kanyang asawa ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa dalawang magkakalapit na komunidad ng mga medical na profesional. Isa sa Iowa at isa naman sa Quincy, Illinois. Laging hindi makapaniwala ang nakakakilala sa kanila. Sa isang pahayag sa Muddy River News, isang lokal na pahayagan, ang dating kasamahan ni Amber na nagsanay kay Amber sa Quincy Medical Group ay nahihirapang tanggapin ang nangyari. Ang imahe ng mag-asawa ay ngayon konektado sa krimeng umano'y nangyari sa kanilang bahay sa Iowa ayon sa kanya sa pahayagan. Si Amber ay mabait, masigla at mahal ng katrabaho. Si Jim naman ay tahimik at mahiyain. Hindi ito maintindihan ng mga nakakakilala sa kanila sa QMG. Mukha silang malapit at nagmamahalan bilang mag-asawa, kaya nagtataka ako kung bakit nagbago ang relasyon nila. Ang damdamin ng pagiging malapit at pagmamahalan ng mag-asawa ay muling nakita sa matinding dalamhati ng kanyang grupo sa Iowa. Nagpahayag ang supervisor ni Amber sa Muddy River News. Ibinahagi rin niya sa People Magazine, nagulat kami ng staff ko sa pagkamatay ni Amber. Mabait, matalino at kamangha-mangha siya. Bagong salta lang siya noong Setyembre, pero parang matagal na naming siyang kakilala. Iba na ang aming clinical microbiology community dahil wala na siya. Ngayon, ang tanong ay ano ang nangyari sa likod ng saradong pinto na nagbago sa kanilang relasyon at nagtulak di umano sa lalaki na patayin ang kanyang asawa? Ang mga tanong na yon ay nananatiling walang sagot sa isang nakakabahalang paraan. At mga tanong na hanggang ngayon ay nasa sentro pa rin ng kasong ito. Sa pagbuo ng kwentong ito, Ipinasa ko ang pangalan ni James Martin sa truthfinder.com at wala namang lumabas na anumang uri ng kriminal na kasaysayan. Ipinakita nito na dati siyang nakatira sa Quincy, Illinois at ipinakita rin na si Amber Martin ang kanyang asawa. Dito sa Law and Crime, nakikipag-partner kami sa Truthfinder para sa mga public record search na ginagawa namin para sa aming mga kwento. Nakatutulong ito magtipid ng oras sa pananaliksik kaya makapokus kami sa pag-uulat ng krimen,
Maaari mo ring gamitin ang Truth Finder para makita ang address at kriminal na kasaysayan ng isang pangalan. Ito ang pangunahing gamit namin sa pag-check at isa sa pinakamalaking search service sa United States. Sa pamamagitan ng subscription, magkakaroon ka ng walang limitasyong kumpidensyal na paghahanap para i-check ang mga bagong kapitbahay. Maaaring suriin ang mga taong nakikilala mo online o hanapin ang isang tao na gusto mong muling makakonekta. Maaari mong i-check ang registered sex offenders o mag-background check gamit ang Truth Finder Now sa truthfinder.com// para manatiling ligtas at informadong palagi. Kasama natin ngayon si retiradong New York Police Department Detective at co-host ng The Gold Shield Show para pag-usapan ang kaso. Tom Smith, salamat sa pagsama sa Law and Crime. Laging masaya kang kasama. Alam mo ang kasong ito at sa ilang paraan, nakita na rin natin ang mga ganitong kaso dati. Yung tipong perpektong magkasintahan, yung mga tao na sa Facebook post nila ay parang sobrang in love talaga sila. Pero pagkatapos, meron kang ganito, di ba? Isang matinding umano'y kaso ng karahasan kung saan ang babaeng ito, si Amber Martin, ay nawalan ng buhay. Gaano kahalaga malaman na ito ang eksena ng pananaksak at nandoon ang suspect? Ayon sa ulat, may saksi raw. Gaano kahalaga ang pagsuri sa pinagmulan ng mag-asawa at ano ang posibleng naging problema? Mahalaga ba talaga yon sa pagbuo ng kaso? Sa totoo lang, hindi naman talaga mahalaga yon. Ang ibig kong sabihin, bilang investigador or detective, nakatuon ka sa mga katotohanan ng kaso, sa ebidensya, kung sino ang may gawa at huhulihin mo sila. Pero gusto mo, dahil sa nalalapit na paglilitis o anumang proseso ng hustisyang kriminal na mangyayari, gusto mong makuha ang ebidensya at ang background ng nangyari. Pagdating sa motibo, kasi mas pinatitibay nito ang kaso. Kaya sisilipin mo ang background nila, gagawa ng panayam sa pamilya, kaibigan, katrabaho, at iba pa para malaman mo ang nangyayari sa buhay nila. Dahil sa kasong ito, nakakagulat hindi lang dahil mukhang masayang-masaya ang mag-asawa. May mga kaibigan at katrabaho kang nagsabi na ikaw. Nagulat sila sa pangyayari pero ayon sa pulis, si James Martin raw ay nagplano ring patayin si Amber Martin. At mga partikular na sinabi sa mga oras bago siya namatay na mayroong pinagplanuhan. Hindi ito bigla ang nangyari ayon sa mga pulis. Ngayon, hindi malinaw ang ilang aspeto dahil di natin alam ang laman ng plano. Pero kapag narinig mong oras, hindi ito isang bagay na pinaplano niya ito ng mga buwan o linggo o araw, pero partikular nilang sinabi na oras. Ano ang ibig sabihin nito para sa'yo? Pinlano ito, pero biglaan lang. Hindi tulad ng sinabi mo, hindi ito pinlano ng matagal na panahon. At kung paano nila siguro nakuha iyon ay baka sa pamamagitan ng Google search. Maring naghahanap siya ng mga bagay sa internet. Nakita na natin ito madalas, gumawa na tayo ng mga kaso ng magkasama. Chris, pati mga Google search sa paglilinis ng crime scene. Alam ba kung ano ang kayang gawin ng saksak? Malamang na iyon ang nagtulak sa mga detective na magdesisyon na ito ay planado pero hindi sa mahabang panahon. Yung isa pang bahagi nito, sa mga oras bago mangyari, naganap ang pag-aresto o tinawagan ang mga pulis papunta sa apartment na ito sa Iowa at Johnson County, Iowa. Mga alas 6:30 ng umaga na alam mo naman medyo maaga pa. Pag iniisip mo yung mga oras bago yon, tanong mo, ano kayang nangyari magdamag? Wala tayong ibang basehan kundi ang timeline ng impormasyon. Pero pag narinig mo ang oras ng araw na sinasabing nangyari ito, ano agad ang naiisip mo? Well, syempre, gusto mong alamin kung ano ang nangyari nung gabing bago yon. Magiging interesante kung ano ang nangyari nung nakaraang gabi. Isang pagtatalo, may nangyari sa trabaho, or kung ano man yon. Pero tulad ng sinabi ko, yung mga posibleng Google search na ginawa sa kanyang telepono o computer ay malamang na nangyari sa magdamag at kaya nila nakuha yung desisyon kung kailan ito posibleng pinlano at pagkatapos ay isinagawa para gawin talaga yung krimen. Minsan, habang binabasa mo ang criminal complaint, sobrang detalyado na ito sa investigasyon. Minsan naman kaunti lang ang impormasyon. May sinasabing may saksi raw, pero di pa natin alam kung sino. Sa kasong domestic na ganito, ano-ano ang posibleng kategorya ng saksi base sa karanasan mo kapag may saksi sa isang insidente? Sa aming pagkakaintindi, nangyari ito sa isang apartment at may isa pang tao raw na naroon. Ano-ano ang kategorya ng mga taong pwedeng lumitaw sa ganitong kaso? Oo, nakakatuwa kung paano nila kinategorya. Hindi nila sinabi na eyewitness na sinabi lang nila na witness. Kaya maaring ito ay isang tao mula sa ibang apartment.
na nakarinig ng pagtatalo, nakarinig ng pagbabanta, nakarinig ng aktwal na alitan at ng pagpatay. Hindi natin alam kung sumigaw o humiyaw ang biktima or kung may nabagsak siya sa kanyang apartment na naging dahilan para mapansin ang nangyayari. Then, busting ebidensya ang tawag o text na ipinadala ng biktima bago ang insidente. Alam mo, parang sinasabi niyang galit siya, papatayin niya ako, or ano pa man. Nakakita na kami ng ganitong kaso, kaya pwede silang maging saksi. Gaya ng sabi ko, nakakaintriga na hindi nila sinabing saksi sa pagpatay, kundi ginamit lang ang salitang saksi. Oo, makikita natin kung ano ang lalabas at malalaman mula sa publiko. Siguro hindi patas ang pananaw natin bilang tagalabas sa mga investigasyon. Sa tingin mo, okay? Tinawag, nandun ang asawa. Halos sigurado na ang kaso at alam na natin ang gumawa. Pero mas malalim pa ang kailangang patunayan sa korte sa investigasyon. Alam mo, ano ba ang ilan sa mga hamon o mga bagay na maaaring hindi napapansin sa mga kasong ganito? Nasa unang tingin parang tapos na agad ang kaso at hindi na kailangan hulaan kung sino ang may gawa. Ano ang mga bagay na kailangan mong gawin kapag nag-iimbestiga ka para masiguradong makukuha mo lahat ng impormasyong kailangan na magagamit ng piskal para makakuha ng hatol? Tama, sabi mo na, simulan mo na ang paghahanda para sa paglilitis. Pagpasok mo pa lang sa apartment, alam mo nang magsisimula ka agad maghanda para sa paglilitis. Ibig sabihin nito kung paano kunin ang pahayag mula sa kanya, tiyaking na ibigay ang Miranda warnings at malinis ang pagkuha at paglipat ng ebidensya. Lahat ng search warrants, pati pagkuha at pag-access ng social media, computer o telepono, siguraduhin na walang butas ang mga iyon. Pakinggan mo, may trabaho ang defense attorney at kahit malakas ang kaso mo, laging may sagot sila. Kadalasan, pulis o anumang may kaugnayan sa kanila ang puntirya nila. Nagkamali sila, hindi sinunod ang proseso or mali ang paghawak sa ebidensya. Kaya pagdating mo pa lang sa eksenang ganon, kailangan mo nang maghanda para sa paglilitis. Sana nagawa na nila lahat at natutukan ang bawat aspeto. Tulad ng sabi mo, panalo na ito ngayon. Lumipat ang mag-asawa dito sa Iowa mula Illinois 5 buwan na ang nakalipas. Muli naramdaman ng mga tao na sila ay isang malapit at mapagmahal na mag-asawa. Sa mga kasong domestikong naimbestigahan mo sa iyong karera, gaano kadalas na yung tinatawag na perpektong mag-asawa na isang klise na kadalasan ay hindi naman totoo? Mas kilala ko na ang mga kasong yon na napag-usapan na natin ng iba. Mapapaisip ka minsan bakit pa nagtatagal ang relasyon base sa record ng tao. Gaano kadalas na yung mukhang maayos biglang nagkakaproblema? Madalas, ibig kong sabihin madalas mo itong makita kasi alam mo na yung nakikita mo sa publiko or party ay iba sa tunay na nangyayari kapag sila lang or nasa bahay. Hindi mo talaga alam. Kahit kilala mo ang tao, di mo alam ang totoong nangyayari sa kasal o relasyon nila. Sabi mo nga, napag-usapan na rin natin ang ganitong mga kaso. Yung tinatawag na perpektong mag-asawa pero may nangyayaring mali sa isang banda at nauuwi sa trahedya na ganito. Oo, at kay James Martin, wala tayong nakita na anumang kriminal na kasaysayan sa kanya. Hindi mo rin alam kung gaano karami ang nakasalamuhan niyang pulis. Kapag iniimbestigahan mo ang suspek sa mabigat na krimen at napatunayang nagkasala, maaari siyang makulong habang buhay. Paano naiiba ang pagtatanong sa isang tulad nito, na marahil ay unang beses at huling beses palang makikipag-usap sa pulis sa ganitong karanasan? Kung ikumpara sa taong dating nakulong at naimbestigahan na, nakausap na rin ng pulis nun. Paano nagkakaiba ang mga paraan kung mukhang hindi pa talaga siya nakipag-usap sa pulis? Baka hindi pa talaga kahit kailan. Oo, sobrang magkaiba talaga. At alam mo bilang isang detective, sa pananaw namin sinasamantala mo yon. Alam mong ginagawa mo ang lahat ng tama at pinapaalalahanan mo siya tungkol sa kanyang mga karapatan. Pero kung handa siyang makipag-usap sa iyo, sinasamantala mo ang kawalan niya ng karanasan sa pakikitungo sa mga alagad ng batas. At inaayos at inililista mo ang mga tanong sa isang paraan na magdadala ito sa pag-amin ng gusto mo, alam mo yon, at paglilinaw kung ano talaga ang nangyari. Kahit balikan mo mula gabi o araw bago nito, anuman ang dahilan ng pangyayaring ito. Siguradong gusto mong gamitin ang kawalan ng karanasan ng iba sa ganitong interrogation. At mukhang inamin niya, sa ilalim ng panunumpa, o matapos basahan ng kanyang mga karapatan sa lugar ng insidente, inamin niya ang pananaksak na ito.
Kung iisipin, hindi naman talaga mukhang hudunit ang kaso na ito. Kung may pag-amin at patuloy kang kumukuha ng forensic ebidensya sa lugar, inaalam mo pa rin ang totoong nangyari. Siguro malaki ang parte ng kaso mo ay dahil nandyan na ang pinaniniwalaan mong gumawa. Matapos basahan ng karapatan, sinasabi sa iyo na sila talaga ang gumawa ng krimen. Ay, isyon ang perpektong investigation. Iyan ang laging gusto mo. Gusto mo palaging ang masamang tao sa eksena ay magtaas ng kamay at sabihing, ako ang may gawa. Maganda yon, pero hindi mo dapat samantalahin yon. Hindi mo dapat basta-basta ipagwalang bahala. Dapat kong sabihin at huwag baliwalain ang ilang mga bagay. Kailangan mo pa ring sundin ang tamang proseso at checklist ng dapat gawin sa investigation para masigurong walang aberya o technical na pagkakamali sa korte na maaring magdulot ng pagpapalaya o pagkakadismiss ng kaso, lalo na sa ebidensya o pahayag. Kaya siguraduhin mo pa rin na tama at kumpleto ang information mo. Base sa nalalaman natin sa nangyari sa apartment na ito, meron ka na. Hindi lang nila pinaniniwalaan na pinlano niya ito ng ilang oras bago ito umano nangyari, kundi pati na rin ang paraan kung paano raw ito nangyari. Inaakusahan siyang inambush ang asawa gamit ang kutsilyo habang lumalabas ito ng kwarto. Naabutan niya itong walang paghahanda, hindi gaya ng normal na away sa bahay, na biglang may kumuha ng kutsilyo dahil sa galit. Hindi ibig sabihin na mas magaan yon, pero anong klaseng kriminal ang gumagawa nito? Kapag iniisip mo, wala talagang dahilan o paliwanag. Pero isang tao na hindi lang nagplano, siya pa ang nakakita sa asawa niya pagkalipas ng ilang taon, kumuha ng kutsilyo at inambush siya. Sa sandaling iyon, Brutal talaga, parang halimaw kasi ang pananaksak ay malapit at personal. Kasi kadalasan, maliban kung tinamaan ng saksak ang puso, masakit mamatay dahil madalas hindi agad namamatay sa saksak. Habang lumilipas ang panahon, lalong nahihirapan ang taong ito. And it's why isang masamang gawain at personal ito. Punong-puno ng galit, kadalasan kapag may pananaksak at hindi ito naiiba. Lalo na yung pagtatago at paghihintay na pumasok siya sa isang kwarto, tapos, gaya ng sinabi mo, pag-ambush sa kanya ay isa pang antas ng kasamaan. Oo, totoo yon. at isa ito sa mga bagay na talagang hindi ko maintindihan para sa kahit sinong gumagawa nito. Pero lalo na kung sa isang tao na hindi mo kailanman iisipin na gagawa ng ganito, tapos may masamang plano pala sa likod ng lahat. Alam mo yon, napapaisip ka talaga sa mahalagang tanong na yon. Pero siguro hindi mo naman kailangan para mapatunayan ang motibo at kung bakit nangyayari ang mga ganitong bagay. At ipaliwanag mo sa amin ang proseso kasi alam naman natin kung ano ang motibo at alam natin na sa huli, kapag sinabi ng pulis na, sige, naniniwala kaming nangyari ito. Baka may utang sila o ibang problema sa pera, relasyon, or online na gawain na hindi natin alam. Ano ba talaga ang partikular na sandali at pamantayan na kailangan mong maabot? Baka may utang siya, pero hindi iyon ang dahilan ng ginawa niya. Pero baka may iba pang dahilan, kumbaga, ano ba ang pamantayan na dapat mong maabot? Saan mo masasabi kagaya mo? At ang team ng mga investigador na nagtatrabaho dito, na masasabi mong, oo, naniniwala kami na ito ang motibo, ito ang dahilan kung bakit ito nangyari. Oh, Chris, ang interesting dito at sa iba pang kasong hinawakan ko, pwedeng hindi lang isa kundi collection ng mga bagay ang naipon sa kanya. Nabanggit mo lang ang maraming dahilan. Yung pinansyal at personal nilang relasyon, may nangyayari ba sa likod ng mga pangyayari? May nangyari ba sa trabaho na naging dahilan? Ibig kong sabihin, pwede kang may listahan ng motibo na may kanya-kanyang ibig sabihin. Kapag may nahanap ka na, isusulat at itatala mo lang, pero magpapatuloy ka pa rin sa paghahanap. Dahil sa karamihan ng pagkakataon, higit pa sa isa ang dahilan at sigurado akong ganoon din sa kasong ito. Naisip ko rin na kamakailan lang silang lumipat mula Illinois papuntang Iowa, kaya hindi ito kalayuan. Pero iniwan nila ang dating buhay nila, nagsimula ng bago, malapit sa University of Iowa. Ibig kong sabihin, sa ilang pagkakataon, pwede bang ganun lang kasimple, parang maliit na bagay lang sa unang tingin? Oo, malaking pagbabago ito sa buhay, pero di mo agad iisipin na may kaugnayan sa pagpatay. Nakaka-stress din, sigurado ako, at iniisip ko lang ito. Minsan ba, iniisip mo bang simpleng bagay lang ito at walang kinalaman sa krimen? Pero pwede pala itong mauwi sa ganitong sitwasyon? Oo, sigurado. Pwede talaga gaya ng sinabi ko kahit ano pa yan. Minsan maliit lang ang dahilan, mapapaisip tayo, yun lang pala kaya niya pinatay ang asawa niya. Hindi talaga natin alam.
At kailangan din nating tingnan ang kanyang siguro mental na kalagayan. Meron bang therapy na ginawa nun or anumang nangyari sa kanya sa ganong aspeto na kailangan din nilang tingnan? Maliit lang ang naging dahilan ng lahat ng ito. Bumabalik tayo habang tinatapos, no, sa bahagi ng pagiging perpektong magkasintahan nila na parang tunog episode ng Dateline kung saan, alam mo yun, medyo cliché na at madalas natin itong makita sa mga totoong krimen na parang grabe, mukha silang perpektong magkasintahan at nagkakasala rin tayo ng ganun dito. Ganun ba kabilis sa ganitong kaso? Oo, perpektong magkasintahan sila pero may mga tanong pa rin. Baka hindi pala maayos lahat gaya ng akala natin. Oo, walang duda. Gaya ng sabi ko, kapag nagsimula ka mag-interview at tingnan ng background, lalo na sa mga interview, doon magkakalinaw tungkol sa kung ano talaga sila sa likod ng eksena at baka may isa o dalawang tao pang lilitaw sa mga interview. Hindi na nakakagulat yon kasi may ganitong mga nangyayari. Oo, napakasamang kwento ito. Si Amber Martin na may matagumpay na karera sa agham at minahal ng marami. Nandyan ang asawa niya na parang napakagandang katuwang pero base sa mga paratang, mukhang hindi pala totoo. Titingnan natin ang susunod na mangyayari. Tom Smith, retiradong New York Police Department Detective at co-host ng Gold Shield. Salamat sa pagsama muli dito sa Law and Crime. Masaya kaming nandito ka. Isang karangalan, Chris. Salamat. Wala pang please si James Martin sa kasong pagpatay sa kanyang asawa. Yan na po ang pagtatapos ng On The Case na inihahatid ng Law and Crime. Mag-subscribe po kayo sa amin sa YouTube at Spotify at ngayon ay mapapanood nyo na rin ang mga episode ng On The Case sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Magkikita tayo muli sa susunod.